Marian's POV. Pagkapasok namin agad sa bathroom, he carefully turned on the shower. Hala, sabay kami magsha-shower? Magre-react pa sana ako ngunit si Rocco na mismo ang naghubad ng cardigan ko. Naiwang nakabikini akong nakaharap sa kanya habang nasa ilalim kami ng shower. I felt shy the way how he roamed his eyes in my body. I covered it with arms. He chuckled with my reaction. Malamyo sa mga mata ni Rocco na tumitig sa akin habang hinuhubad ang suot niyang short. Naiwang naka-boxer na lang ito sa harapan ko. Don't cover it, babe. You have the most beautiful body. Si Rocco na mismong kumala sa mga braso kong pinantakip ko sa aking katawan. I feel the butterflies in my stomach. Sa bilis ng bawat kilos niya, hindi ko na namalayang dinala na niya pala ako sa kama habang nakatayo kaming dalawa sa paanan nito. I now covered with a robe. I wear nothing inside. Hinapit niya ako papalapit sa katawan niya, his eyes full of intensity while looking at me. Kinakabahan ako at the same time, there's a part of me excited. Pinangako ko sa sarili ko dati na ibibigay kong first ko sa magiging asawa ko. At mukhang ito na nga yun. Handa na ba talaga ako? Dahan-dahang nilapit ang mukha niya sa akin. I feel his minty breath fanning to my face. He pressed his lips into mine. Parang tinatansya pa nito't ninanamnam ang labi ko. Can I kiss you more? Masuyong tanong ni Rocco sa akin while he stuck a strand of my hair beside my ear. Sino mag-aakala ng isang Rocco Guardicelli ay may tinatago palang kaswitan sa balat? Kanina ka pa nga kiss ng kiss sa akin eh. Nagtanong ka pa? Angal ko sa kanya. Kumikislap ang mata nitong nakatitig sa akin while he suppressed a smile. You're so beautiful, babe. With that feisty mouth. Malambing ang pagkasabi nito sa akin pero hindi ko alam kung binubola lang ba ako o totoo ang sinasabi nito. Pinamulahan ako ng mukha sa sinabi niya. Why do I have this effect from him? Para akong mawawala sa wisyo. Am I that attracted to him? At sinakop na nga nitong labi ko. This time may halong paggigigil ang halik nito. Habang dahan-dahang pinaglandas ang palad niya sa katawan ko, pinasok niyang kamay sa robang suot ko. Damang-dama ko ang init ng palad niya sa bawat haplos nito sa katawan ko. He lay me in bed. Then in a swift he tossed my robe. I gasped at a cold air, touched my now exposed body. A fire of desire is evident in his piercing gray eyes while looking at my body. I'm very exposed to him right now. Nakadama tuloy ako ng hiya. Alam ko madami nitong nakitang hubad na katawan ng mga babae nito noon. Don't be shy, babe. You have the most beautiful body I ever seen. Saad ni Rocco sa napapaos na boses. Ganito na ba talaga ako ka-transparent sa kanya? Kung bakit nababasa nitong iniisip ko? I feel the butterflies in my stomach again. He crawled in top of me and kissed my mouth again. Without putting his full weight, itinukod niya ang dalawang kamay sa magkabilang gilid ng ulo ko. Bumaba ang halik nito sa pangako hanggang sa leeg. Alam ko mag-iiwan ito ng marka doon. Bumaba pang labi nito hanggang sa dibdib ko. Umangat ang ulo ni Rocco at malamis ang matang tumingin sa akin. Titig na titig din ako sa kanya. Gwapong-gwapo ka talaga sa kanya, Marian. He smirked. Natauhan ako na magsalita to. Stop me, wife, while I still can. Sabi nito sa akin. Pero paano ko pa ito patitigilin? My mind is crowded but the anticipation of what going to happen excite me. No, don't stop, I said. I don't know where I get the courage, but I want this. I saw how his emotions changes. His eyes sparkled. Is he happy? You don't know how much I'm dying to do this with you, babe, he said in a raspy voice. Then he kissed me again in a rough way I kissed him back. I closed my eyes to feel the sensation only Rocco can let me feel. At tuluyan akong inangkin ni Rocco. Hindi ko na namalayan ng oras. Biglang namigat ang talukap ng mga mata ko. Hanggang sa naramdaman ko na umalis si Rocco sa pagkakadagan sa akin at humiga sa tabi ko. Narinig ko pa na may binulong ito bago ako nilamon na antok pero hindi ko na masyadong narinig. Wake up, babe. Nagising ako sa mahinang boses ng asawa ko.
Pagmulat ng mata ko, ang gwapong mukha ni Rocco agad ang bumungad sa akin, his minty breath fanning to my face. "It's getting late. You need to eat." He flashed a boyish smile. Nilibot kong paningin, madilim na nga. Ilang oras kaya ako nakatulog. Agad akong bumangon, ngunit bigla din akong nahiga. Ang sakit ng buong katawan ko, lalo na sa pagitan ng mga hita ko. Napangiwi ako, pero pagtingin ko sa kanya, ngumisi lang ang loko. Nainis ako bigla. Siya pa naman ang dahilan nito. "Come on, I'll carry you." Malambing nitong sabi sa akin. Nakangisi pa rin ito na nakakaloko. "No, I can manage." Maldita kong sagot sa kanya. Naiinis ako sa kanya. Pangisi-ngisi lang siya samantalang ako dito. Hindi ako sigurado kung makakatayo ba ako. Bakit naman kasi ganito pala ang mangyayari pagkatapos namin magpakasarap? Bigla tuloy nag-init ang pisngi ko ng maalalang ginawa namin. "Okay, I'll get the tray of food. Just stay here, babe." Saad na lang ni Rocco. Sabay turo sa tray na may lamang pagkain sa sala na nasa loob ng kwarto. Nandun pa rin na nakakalokong ngiti sa labi nito. Suot kong t-shirts niya at wala akong panloob. Dinamitan niya siguro ako habang tulog ako. Dahan-dahan akong bumaba ng kama. Hakbang na ako para sana pumuntang bathroom. Nang nawalan ng lakas ang mga binti ko, dinagdagan pa ng pagkirot sa pagitan ng hita ako. Napaupo ako sa carpet sabay ngiwi. "Babe, you okay?" Rinig ko ng pag-alala sa boses niya. Ngunit, nang tumingin ako ay may pilyong ngiti pa rin ito. "Okay mo mukha mo, ikaw may kasalanan nito." Singhal ko sabay hampas sa matigas nitong dibdib. Itinabi niya muna ang tray na bitbit kanina at binuhat ako papuntang bathroom. Hindi pa rin maalis-alis ang pangiti-ngiti nito. "I told you, I will carry you, but you're very stubborn, babe." Malambing pa rin ang pagkakasabi ni Rocco. Kahit singhalan ko na, "Put me down, I want to pee." Kaganyan naman akong binaba. Akala ko aalis na to, ngunit nanatili ito nakatayo tumingin sa akin. "Kailangan ba talagang nakatingin ka?" Maldita kong sabi sa kanya. Tinaasan ko ba ito ng kilay? Ngayon pa ba talaga ako mahihiya ay pagkatapos ng nangyari sa amin? Nanatili pa rin itong nakatingin sa akin. Paano ko makakaihi nito? "Tumalikod ka nga." Nainis na talaga ako. Mabuti naman at sumunod to. The amusement in his eyes is still in there while he grinned. I washed my hands after then. He carried me back to the bed. Pagkatapos namin makakain ng hapunan, nagaya ito sa bandang gilid ng pool muna kami. Hindi naman kami naligo, nakaupo lang kami sa lounger. "It's cold here." Sabay balot ni Rocco sa akin ng kumot. Nakangiti pa rin ito tumabi sa akin. Ba't pa na yung pangiti-ngiti nito? "Can I ask you something?" Tanong ko sa kanya. Tumingin muna to sa akin bago tumango. Wala akong alam tungkol sa personal na buhay ni Rocco, maliban na sa naging boss ko siya. Nakakahiya naman, nagpakasal ako dito ni wala nga akong alam ni isa tungkol sa kanya. Gusto ko rin sanang itanong dito kung bakit pinakasalan niya ako, pero saka na lang muna. "Do you have siblings? How about your mother? I didn't see her with your dad at the wedding." Sunod-sunod na tanong ko. Napansin ko biglang naging seryosong expression niya at tumingin muna sa akin saglit na nagsalita. "I'm only child. Mom passed away when I was 19. Seryosong sagot nito. I felt sorry for him hearing that. I smiled for a sorry, but he assured me and it's okay smile. "Where did you born?" Tanong ko ulit sa kanya. Tipid ito ngumiti sa akin. "I born and raised in Philippines, but dad sent me to Ireland when I was 15. My mother's a Filipino. Her name is Seren. She's with me when I'm in Ireland. I studied there, related in business of course. She's with me in every step of my journey." Huminto ito sa pagkakwento at malungkot ang matang bumaling sa akin at saka napabuntong hininga. Hindi ako nagsasalita. Nanatili lang ako nakikinig sa kanya habang nakatitig sa gwapong mukha nito. At nagpapatuloy ito sa pagkwento. "But she got ill and dad bring her back to Philippines and bring to US. I wanted to go to her but dad didn't want me to. Until he said she didn't make it. I got mad towards dad. I distanced myself to him. So I chose to stay in Ireland. My life changed since then. At the young age, I already exposed to business world. That is why I became friends with the dudes. Kaya pala naging ruthless to pagdating sa business. Kasi maagang na-expose sa mundo ng negosyo. At saka nga naman napansin ko rin nung ikinasal kami, hindi to masyadong nakikipag-usap sa papa niya. Mahal na mahal siguro nitong mama niya. Sayang at hindi man lang ako nabigyan ng chance na makita to.
Hindi siguro to nagmana sa mama niya kasi sa nakikita ko, kay Sir Fidel naman lahat nakuha ang feature nito. Pilipino palang mama mo? So marunong ka bang magsalita ng Tagalog? Nakangiti kong tanong just to lighten up the mood. Napakaseryoso na kasi nito. Gusto ko marinig itong managalog kaya pala nakakaintindi ito. Nakunot ang uni raw ko na tumingin sa akin at mukhang naalanganin ang ekspresyon sa mukha nito. Yung tipo nag-iisip. Kaya lumapat ang pagkakangiti ko habang nakatitig sa kanya. One word ay hindi sentence na lang pala. Sige na, pamimilit ko sa kanya. Mahal kita. Biglang sabi ni Rocco habang nakatitig sa akin. Hindi ko inaasahan itong sasabihin niya. Natigilan ako't nawalang ngiti ko. I even blinked my eyes multiple times. Siyempre ito siguro yung napili niyang sabihin kasi madali lang namang bigkasin. Ang mahal kita. One word nga lang, hindi ba? Kaya wag assuming. Ano ka ngayon, Marian? He chuckled. And look away to me. Umayos to ng upo. I can understand Tagalog, babe, but few words I can manage to speak. He reasoned. Turuan kita, gusto mo? Kinining ko pang ulo ko para matingnan ang mukha niya. Biglang naging malamyo sa mata nitong tumingin sa akin. I like that, but it's getting colder. Maybe let's go back to our room, babe. Biglang naging mapang-akit ang tono nito at piling ngumiti. He didn't carry me bridal style. Sandali, but he cut me off. Don't be stubborn, babe. The next thing I knew is he got on top of me, giving me feathery kisses on my face. He automatically removed his shirt and sweatpants, leaving his boxer only. Rocco, I'm still sore. Reklamo ko. Pero sa paraan ng halik nito, biglang nagbagong temperature ng katawan ko. I like the way he kissed me. The way he caressed my skin. Gustong tumutol ng utak ko, but my body betrayed me. I'll be gentle, don't worry. Pausang boses na pagkakasabi nito, hanggang sa tuluyan na nga kaming nilamon ng makamundong kaligayahan. Makailang beses akong inangkin ni Rocco ng gabing ito, hanggang sa nakatulugan ko na. Nagising ako kinaumagahan sa malamig na hangin na tumatama sa likod ko. Hindi pala ito natakpan ng kumot. Pero ganun pa man, hindi ako nakaramdam ng lamig. Nakapulupot lang naman ang maugat na braso sa akin ni Rocco. Dahan-dahan ko minulat ang mata at mukha niya agad ang nakita ko. Napatitig ako sa mukha nito. Medyo nagulong buhok niya pero gwapo pa rin itong tingnan. Ang mga pilik mata nitong mahaba na sadyang bumagay sa medyo makapal na kilay at may matangos na ilong. Dinagdag pang tumutubong balbas nito sa jawline na nagpapagwapo lalo sa kanya. Napangalumbaba ako habang nakatitig dito. Ang gwapo naman kasi nito't higit sa lahat. Asawa ko napakagwapo nila lang nakatabi ko. Mukhang naramdaman siguro itong pagtitig ko kaya napadilat ang mata ni Rocco. Humantad ang abuhing mata niya sa akin. Nahuli patuloy ako nakatitig sa kanya. Naman he flashed a boyish smile to me. I know I'm handsome, babe. Good morning. Agad akong umayos na upo, tiniwas kong aking tingin sa kanya. Bumilis ang tibok ng puso ko sa klase ng ngiti nito sa akin. Naramdam ko ulit ang kakaibang tibok nito. Parang nahuhulog na bang puso ko sa kanya? Good morning din. Kagad itong bumangon. Magluluto daw ito ng agahan namin. Akalain mo nga naman ang isang Rocco Guadicelli. Marunong pala magluto. Pinapanood ko si Rocco habang nagluluto. Nakaupo ako sa may counter island ng kitchen. Aba, may talent kang loko sa pagluluto ah. Napakaasikaso nito sa akin ngayon. Naninibago tuloy ako. Anong meron? Siya pa mismo naglagay na pagkain sa plato ko. Purong pagkain Pinoy ang niluto niya. Nahalata ko na fan ito sa pagkain Pinoy simula nang dumating kami dito sa beach house niya. Sinusubuan pa niya ako minsan. Medyo kinilig ako pero syempre, hindi ako nagpahalata. Uy! Mahilig ako magkape kaya pinagtipla din niya ako ng kape. Aba, feeling ko tuloy buhay queen ako ngayon at nakikihigop din siya sa kape ko. Sino si Nana Rose? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami sa dalampasigan. He intertwined our fingers. She's my mother's best friend and she was my nanny too. Huminto kami sa may bato at inalalayan niya akong maupo dito. Is she a Filipino? Yeah, sagot ni Rocco. Where is she? Bakit hindi ko siya nakikita dito? Sabi mo siya nagbihis sa akin noong unang araw natin dito. Sunod-sunod na tanong ko. Yeah, she's here on the first day we got here. But I sent her home after she helped me prepare everything here. Sad nito at hinawing buko. Kasi tumingin ako sa kanya habang nagsasalita siya. Bakit mo siya pinauwi kaagad?
Tinanong ko siya ulit. Gusto ko sana makita ang sinasabi nitong Nana Rose. I want to be alone with you, babe. Direktang sagot ni Rocco sa akin habang nakatingin sa mga mata ko. I saw his emotion again in his eyes that I couldn't name. Napangiti ako sa sagot niya at binalik kong tingin sa dagat. Ewan ko ba, medyo kinilig na naman ako sa tinuran nito. He kissed my forehead before we walked back inside the house. Lumipas ng 1 linggo't nakabalik na kami sa Pilipinas mula sa honeymoon. Back to the reality na. May sariling bahay si Rocco, mas pinili nitong dito kami tumira. May mansion din naman ang papa niya at nag-offer din ito na doon na lang kami. Pero ayaw ni Rocco. There's still gap between them. Kaya nirespeto ko ang desisyon nitong bumukod kami. Agad kong dinalaw ang tita Belinda ko. Miss na miss ko na kasi ito't ilang linggo din kaming hindi nakita. Bumuti ng kalagayan nito at tungkol naman doon sa building na binili ni Rocco na pag-alaman kong nakabalik na mga tao ulit sa pagtitinda doon. Everything turned back into places. I miss you, tita. Sabay yakap na mahigpit sa tita ko. I miss you too. Kamustang buhay may asawa, anak? Pasensya na't hindi man lang kita nasamahan sa kasal mo. Mahinang sabi nito. Nandito pa rin ang 2 nurse na hinire ni Rocco para maalagaan to. Ayos lang po yun, tita. Ang mahalaga magaling na po kayo. Tipid akong ngumiti sa kanya. Sinabi ko lahat sa kanyang dahilan ng pagpapakasal ko kay Rocco. At napansin kong hindi ko man lang ito nakitaan ng pagkagulat. Nagtataka tuloy ako. Yung tungkol nga po pala sa notice galing sa bangko, tita. Nagsend na po ko ng email. Kahapon ako nag-send ng email sa bangko at ngayon ko malalaman kung sumagot din ba to sa email ko. Habang nakaupo kami ngayong 2 sa sala. Nagsend na nga ng email sa akin ng bangko. At yun dito hindi ko na daw kailangan magbayad. At tapos na daw ang transaction ko sa kanila. Nagtataka ako, ba't ganun? Hindi pa nga ako nakakapag-partial payment. Biglang nag-ring yung phone ko, si Rocco tumatawag. Where are you? Balik na naman ang tono ni Rocco sa pagiging bossy. Sa bahay namin ni tita ko. Sagot ko naman sa kanya. I sent someone there to fetch you. I miss you, babe. At hindi na nito inintay ang sagot ko't pinatay ng tawag. Nagpaalam na ako kay tita nang dumating na nga yung someone na sinasabi nito. Sa resto ako inihatid ng driver. Ayon dito, naghihintay na daw ang asawa ko doon. Agad hinanap na mata ko si Rocco pagkapasok sa resto. Butit nakita ko kaagad dito sa dulo kung saan walang masyadong tao. Ayaw kasi nito ng crowded kaya mas gusto nito sa pinakadulong sulok ng resto. First time namin kumain sa labas bilang mag-asawa. Matamis akong ngumiti sa kanya. Pagkalapit ko agad naman akong hinalikan sa labi nito. Ang clingy lang. Pinagila pa niya ako ng upuan. Naka-order nito na pagkain kaya hinintay na lang namin. Housework? Tanong ko sa kanya nang makaupo. Fine. Tipid na sagot ni Rocco. Halatang medyo pagod ito kaya hindi na ako nagtanong pa. Oh! So you here na pala, baby? Isang maharap na boses ang biglang nagsalita sa likod ko. Baby, ha? Tinignan ko si Rocco. Walang emosyon ng mukha nitong nakatingin sa babae nagsasalita sa likuran ko. How are you, baby? Oh, you're having lunch with your employee? Mapanuya itong tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Habang nakataas ang kilay. Maayos naman ang damit ko ngayon. Nakadress ako hanggang tuhod. Hindi naman kagandahan ng babaeng tuwa. Mukha itong yung Lisa. Biglang nag-flashback sa akin yung eksena nila noon ni Rocco sa office. Napansin ko umigting ang panga ni Rocco. Walang emosyon na expression nito. Leave us, Lisa, he said in a cold tone. At nang bumaling ang mata nito sa akin, biglang naging malambot ang tingin. Hindi ako kumibo. Tininan ko yung Lisa na ngayon humarap na talaga sa akin. Nakataas pa rin ang kilay nito. Papaalisin mo na agad ako, baby? Sinadya pa nitong palambingin ng tono. Pero biglang tumayo si Rocco at marinang boses itong nagsalita. Halata nagpipigil na huwag makakuha ng atensyon. Stop it, Lisa. And leave. Diniin pa ni Rocco salitang leave. Nanatili lamang ako nakaupo. Ayaw ko rin namang makaagaw na atensyon sa mga tao sa resto. Pero si Lisa ayaw atang paawat at nakakalokong ngungisin tumingin sa akin. What happened to you, baby? Bigla atang bumabang standard mo sa babae. Hindi ako na-inform ng isang Rocco Guadicelli ay pumapatol na pala sa isang, but he cut her off. At naging matalim ang mga mata nitong tumingin kay Lisa, mukhang nagbababala. Shut up, Lisa. Don't make a scene here. Akmang lalapit ito kay Lisa, ngunit agad akong tumayo at hinawakan siya sa braso. Agad naman nabaling ang tingin sa akin
Umiting pa rin ang panga nito. Let's leave na lang, Rocco. Kung ayaw niya umalis, mahina lang pagkakasabi ko. Agad niya namang kinawit ang braso sa bewang ko. Dahilan para dumakonting ni Lisa dito. Hihilahin ko na sana ito palabas ngunit biglang nagsalita ulit si Lisa. You're poor. If I know, nilandi mo lang si Rocco. Nakasalikop ang mga baraso nito sa dibdib habang nakataas ang kilay. Halos lumuwa ng dibdib nito sa sobrang revealing ng suot. Agad na nagpanting ang tenga ko sa sinabi niya. Teka, anong problema ng babaeng to sa akin? Kaya hinarap ko siya. Pinilit ko sariling maging kalmado. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.